Hey, salut les amis! Bonjour Paris! Kamusta nag-Pinas? Oh, diba title pa lang talaga ng mga intriga na? Ang totoo habang ini-edit ko to, binubuo ko pa lang itong mga clippings na to, which is matagal nang nandito sa telepono ko. Medyo iniisip ko kung ano bang gagawin ko, ano yung voice over itatitle ko rito. At dahil nga gabi na, kung kailan pagod na ang katawan ko, ako ay nocturnal na klase ng tao, nakaisip ako ng idolohiya. Idolohiya talaga, ang ingay ng batang kasama ko. Binilisan ko na itong video na ito kasi masyado itong mahaba. So dito sa video na to, dumang kami rito sa may Calamba shortcut papunta ng Tagaytay. O alam mo na ko sa kami lulusot. Ayan nga yung tulay na ginagawa dito sa may Calamba. Kumbaga lusutan pa Tagaytay. At itong trip na to is nangyari ito na ako umuwi ng Pilipinas. So mahaba ito, napakahaba ng mga video na ito dahil kami ay pupunta sa kaibigan nila ata ito. O makalampas nga namin doon sa tulay na ginagawa. Dito naman kami paakyat na to Ito yung matarik na lugar dito. Yung mga dumadaan dito na nag-shortcut dito, alam kung gaano kadelikado ito. At dahil masyadong matarik, hindi kaya ng motor, kinailangan ko maglakad. Pagod yarn, ikaw na umahon, ikaw na maglakad. Iniwanan ng motor. Hindi ginawa talaga yun para makaahon yung motor kasi bigat kami pareho. Kung napapansin nyo rito, hindi na masyadong malikot yung camera kasi tinanggal na yung camera doon sa dibdib niya. Binal ko na doon sa action pad kaya medyo nagsistabilize na ng konti. At dito sa daan na to, masyadong delikado dahil maraming lubak-lubak. Ultimo yung kalsadang patag na may lubak pa rin. Ewan ko ba dito sa daan na ito, espalto na, meron ka na lang makikitang bigla-bigla kaya may butas sa gitna at munti ka na nga kami mabuslot dyan. Napagka-delikado niya kung hindi, hindi ka pamilyar sa lugar na to. Naku, mabubuslot ka rito. Ma-identical talaga. Hirap magsalita yun. Itong area ito nga is nakaakyat na kami na malapit na to sa Tagaytay. Medyo paanan na to. Alam to ng mga nagdadaan ditong rider. Naku, sikat na sikat ang daang ito kapag shortcut paakyat ng Tagaytay dahil walang masyadong nadaang sasakyan. At masyadong nga foggy ng araw na ito at ang ganda laang sa taas. Maganda ang tanawin kahit na medyo foggy. Medyo dapat mag-iingat kasi napagkalakas ng hangin doon. Typical naman to rito sa may Tagaytay area pagka ganitong maaga pa kasi malakas ang hangin. Oy, tagapaanan laang dito sa area na ito sa may Calamba. Pero bago sa akin ang daan na ito dahil hindi naman ako nadadaan dito. Ang alam ko lang na ruta is yung dati malapit sa tinitira namin sa may Tagaytay banda, doon sa may Silang. Doon, alam ko, pamilyar ako sa daan doon. Parang ganituhin din, mafagi din, malamig din, mamasa-masa rin. Pero this time around, nung dumaan ako rito, para akong nagbalik sa pagkabata. O siya, nawala na ako doon, nadiskaril na naman ako. Yung sa aking title, ang title nito ay Making Memory with X. Oo, X ko nga pala ito. Siya nga pala si X. Wow, ayaw pangalanan. Huwag na lang natin pangalanan, tawagin na lang nating X. Total, ayaw naman na niyang bumalik. Bitter pa rin. Ay, age gap nga pala kami ni X. Ako ay matanda ng 7 taon sa kanya. May LDR kahit hindi pa man ako umaalis. At nagkakilala talaga kami, LDR na kami. I mean, kung hindi ako nag-abroad, LDR pa rin kami kasi Manila to Laguna. Oh, sobrang layo. Nagkakilala kami sa Facebook sa isang close group para sa mga lesbian. Oo, doon. So, alam mo na, may background ka na. Nasabi ko na. Nung time na yun, Asia-based pa yung trabaho. Asia-based pa yung trabaho ko. O, wala pa ako dito sa kung saan ako nandoroong lupalop ng mundo. At noong mga panahon yun, ako ay 7 buwan nang nag-move on. So, bali ako sa isang close group para lang malibang, para lang may makausap dahil ako nga ay naghihilom. Ako nga ay lumalayo sa dahilan ng sakit ng puso ko. Hanap ng diversion. Hindi lang naman siya yung nakausap ko doon. May mga mangilan-ngilan din na mga nakausap ako at mga nakakwentuhan, nakilala. Kaya lang masyado siyang masugid. May ugali kasi ako na kapag halimbawa kausap kita tapos mga 3 days na kukwentuhan tayo or mga bagong kilala lang kita hindi ka naman madalas nakakausap, binablock ko na yon. Pero siya hindi, masyado siyang masugid, araw-araw walang palya yun kahit na hindi kami nagkikita, basta masipag siya, siguro dahil bored din siya. Yung iba na block ko, siya hindi kasi nga masugid nga at matyaga at saka mabait, nakakatuwa pati siyang kausap, masaya siyang kausap, yun mainly ang nagpaano sa akin, sa kanya nagpahulog sa akin, masarap siyang kausap, may sense, tsaka nadala niya ako sa mga pick-up lines, usong-uso yung mga pick-up lines nun talagang matinik siya doon. Sige, ikaw ba naman broken? Tapos ka may pinagdadaanan, nasanay ka na, mga nakakausap mo naman sobrang seryoso, hindi ka na maghahanap ng seryoso, tapos darating sa'yo, walang ginawa kundi bumanat ng pick-up lines. Pag hindi ka naman nadala, hindi ka naman natawa, o diba? Pareho kaming galing sa failed na relationship, mas matagal lang yung pinanggalingan niya kasi
7 years, mag-8 ata yun. Tapos yung sa akin, nearly 3. Tapos 8 months akong isinabay sa ibang babae. O, di ba? Gwapo talaga nung ex kong yun. Sorry dun sa ex ko na ako isinabay sa 8, hindi, nauna ako. Ako yung original. Tapos, habang kami, meron na palang 8 months na nasa loob ng relasyon namin. 3 pala kami, hindi ko alam, hindi ako aware. Dapat man sinabi sa akin na, oy, 3 tayo rito. 8 months na kami, tayo. 2.5 years, magti-3. Di pa na pagkagaling. Dapat kasi yung mga nagloloko, ganon no? Kung gusto nyong magloko, gusto nyong magsama ng bagong tao sa loob ng isang relasyon, magsabi kayo sa karelasyon nyo, malay nyo pumayag. Pag hindi pumayag, edi break kayo. At least yun, malaya na kayo. At least nagpaalam kayo. Hindi yung basta-basta kayo magpapasok. Kung maikwento ko ngayon, akala mo hindi ako naglulumbasay at naisipang tumalon sa mataas na lugar noon. Akalain mo yun, nakaraos din ako, ingin alaga ko. Kaya mabalik na tayo dito sa present na ex ko. Ayun nga, siya nga ang naging malaking factor kung bakit mas mabilis ako nakamove on. Pero hindi naman kami pumasok agad sa relasyon. Hindi talaga kasi ako handa. Gusto ko kasi pagpapasok ako sa isang relasyon, talagang wala na sa puso ko. Wala na ako nararamdaman doon sa taong yun para maikumit ko ng buo yung sarili ko. Ganon. Kaya matagal nag-antay itong sa ex sa akin. Iba ang haba ng hair ko doon. Nagpaantay ko. Alam mo haba. Ay, nakilala naman ako nito na ex. Kalbo na ako. Nagpakalbo kasi ako nung na first broken hearted ako dito sa nauna sa kanya. At naulit yon sa kanya. Kaya naging mas mahirap at mas masakit sa akin itong paghihiwalay namin nito ni second ex. Kasi napagkalalim. Talagang binaon ko talaga siya ng husto dito sa kaibuturan ko. Kaya nahihirapan ako. Until now habang bino-voice over ko to. Pa-joke-joke lang ako pero mabigat sa puso ko itong mga napapanood ko ulit. So, bakit ko nga ba ginawa tong video na to? Bakit nga ba pinili kong buuin pa rin tong last memory na? Siguro kasi hanggang ngayon may feelings pa rin ako. Mahal ko pa rin talaga siya. Kahit pa paano, aaminin ko, gusto ko pang bumalik siya. Kaya lang ayaw na. Siguro magiging memory ko na lang to sa kanya na one day lilingunin ko. Medyo mahaba to at may part 2 and 3 pa to. Kaya abangan nyo na lang. Sana abangan nyo. I-upload ko pa rin naman kahit hindi nyo abangan. Bahala kayo dyan. At sakto nga bukas ay May 3, birthday niya. Nako, wala na. Ito na lang talaga. Maikikip ko na lang ito na memory ko. Abangan nyo yung mga susunod na part Meron pa po ito mahaba pa. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. A bientôt, merci. À la prochaine. Salamat.